Nagbalik loob sa gobyerno ang higit 50 miyembro ng 1st Battalion 302nd Base Command ng MILF sa Lanao del Norte. Dismayado umano ang mga sumukong rebelde matapos mabigo ang kanilang mga lider sa pangakong kapayapaan at pagbabago. Kabilang sa mga sumuko sina Commander Kayamura Mangilala at Sub-Unit Commander Minalang Mapandi. Maglalaan ang Maynilad Water Services Incorporated ng 5 bilyong pisong budget para sa pagpapabuti pa ng kanilang serbisyo sa South Area ng Metro Manila. Kabilang sa inaasahang makikinabang sa proyekto ang mga lugar ng Parañaque, Las Piñas, Cavite, Muntinlupa at Pasay. Ayon sa Maynilad, puspusan ngayon ang kanilang pagtatrabaho at umaasa sila na bago matapos ang taon ay masiserbisyuhan na nila ang buong South Area ng Metro Manila. Sa China, 10 ang patay at 3 ang sugatan sa isa na namang kaso ng coal mine explosion o pagsabog sa minahan. Naganap ang insidente sa Chashan Coal Mine na nasa probinsya ng Yunnan. Inaalam pa ang tunay na dahilan ng pagsabog. Dahil naman sa nangyaring ito, lalong pinaigting ang panawagang ipasara ang mga delikado at maliliit na minahan na dahilan kung bakit itinuturing ngayong pinakapeligroso ang industriya ng minahan sa China. Sa Brazil, kakaiba ang paraan ng mga singles sa paghahanda sa kanilang araw ng mga puso o Valentine's Day na kanilang ipinagdiriwang tuwing Hunyo 12 at hindi sa mas nakaugaliang Pebrero 14. Imbis na magpatwitams at magpakasenti, naghimutok at naghumiyaw sa mga lansangan ang mga miyembro ng Movement for People Without Boyfriends or Girlfriends. Sawa na raw kasi silang mag-isa, kaya mula ngayon, desidido na silang hanapin ang kanilang mga kapareha. Pero sa singles rally, di naman naramdaman ang malamig nilang pag-iisa dahil pinatingkad ang okasyon ng sayawan at kantahan. Dito naman sa atin, may extension pa ang ika-60 karawan ni Aling Dionisio Pacquiao sa tahanan nito sa General Santos City. Namigay ito ng pagkain sa mga hindi nakapasok sa venue ng kanyang party, lalo na po sa mga chikiting. Mula sa Jensa, nagpapatrol, Chat Ansagay. Kagabi, mga malalapit na pamilya at kaibigan lang ang dumalo sa magarbong party ni Nanay Dionisio. Pero kanina may part 2 pala ang piging dahil mga bata naman sa kanilang lugar na hindi nakapasok sa kanyang party ang kanyang pinasaya. Happy birthday! Happy birthday! Nag-promise ako sa mga baby dito sa mga kapitbahay namin. Sinabihan ko sila kahit wala kayo makapunta doon sa venue sa birthday ko, huwag kayo mag-alala bukas. May bigay ako sa inyong pagkain at soft drinks. Ito rin daw ang turo niya sa kanyang mga anak, huwag maging maramot sa kapwa. Kung mayroon talaga ako, hindi ako maramot sa mga bata at kahit matanda. Magdamag naman ang naging kasiyahan sa tila pang-debutanteng party ng nanay ng boxing superstar kagabi. Sobrang saya! Parang nag-debut! Kaya pakiramdam daw ni Nanay Dionisio, bumalik siya sa kanyang kabataan. Di tuloy na iwasang matanong siya tungkol sa kanyang love life. Pero dahil masyado raw personal ang issue, iwas na lang daw si Nanay Dionisio. Chat Ansagay, Patrol ng Pilipino. Ito good news, dinaig na 3 Pilipinong boksingero ang kanilang mga kalabang dayuhan sa isang hinilahang laban sa Cebu. Pinatumba ng 17 anyos si Jason Pagara, si Hero Katili ng Indonesia. Tinalo naman ni Cesar Monsot si Morris Chulo ng Kenya. Habang sumuko sa bagsik ng suntok ni AJ Bazooka Banal, ang taga-Tanzania na si Buana Makwamla. Nagpapatrol Dayan Casilleo. Maaga nagpila ang mga fans para makapasok sa Cebu City Coliseum para sa bakbakan ng mga Pinoy kontra ang mga dayuhang boksingero. Nagpakitang gilas ang 17 anyos na si Jason Pagara ng Cebu laban sa isang taga-Indonesia, si Hero Katili. Mabibigat ang mga suntok ni Pagara at agresibo siya mula sa opening bell. Bumuelo si Pagara. Nagbitaw ng isang malakas na kanan. Bagsak si Katili. Panalo si Pagara via knockout. Sa round 3,
Bumilo ko sa round 3 kasi ito, babagsakin ko ito kasi kaya ko. Nahirapan naman si Zar Amunsot sa kakaibang estilo ng kalaban mula Kenya, si Morris Chule. Panay ang yakap at pagtulak ni Chule. Di naman makatiming si Amunsot. Pero pagkatapos ng 10 rounds, unanimous ang desisyon ng mga judges para kay Amunsot. Humataw agad si AJ Bazooka Banal sa huling laban kontra ang boxer mula sa Tanzania, si Mbwana Matumla. Maaga ipinatikim ni Banal sa veterano ang bagsik ng kanyang mga suntok. Second round, bigay todo si AJ. Nagpakawala ng isang matinding kaliwa na nagpabagsak kay Matumla. Hindi na nakabangon ang boxer mula sa Tanzania. Panalo si Banal. Tuwang-tuwa naman ang mga Cebuano fans sa matutunog na tagumpay ng mga Pinoy boxer. Diane Castillejo, Patrol ng Pilipino, Cebu. Samantala, dinomina ng 3 Pinoy billiard players ang 2009 Predator International 10-Ball Championship sa Las Vegas, Nevada, USA. Sa report ng North American News Bureau, kabilang sina Alex Pagulayan, Dennis Orculio at Warren Quiamco sa pumasok sa semifinal para sa uling araw ng laban bago ang finals. Pinabagsak naman ni Ralph Sakay ng Germany ang Amerikanong si Johnny Archer para siya ay makapasok sa semifinal. Maghaharap ang kapwa Pinoy na sina Quiamco at Orculio habang mapapasabak naman si Pagulayan kay Ralph Sakay. 10 Pinoy ang kasali sa kompetisyon pero 3 lamang ang pinalad na umabot sa semifinal round. Maglulunsad sa Amerika ng kanilang album ang Pinoy band na Slapshot. Nasungkit naman ng Pinay Beauty ang International Crown sa China. At isa pang Pinoy tampok sa Lion King sa West End Musical. Lahat ng yan sa pagpapatrol ni Ginger Conejero. Halos abot kamay ng rap metal band na Slapshot ang matagal na nilang inaasikang makapasok sa international scene. Hahataw sila sa kanilang US tour simula June 12. Pangarap din nilang mabigyan ng international break tulad ni Arnel Pineda. At sa Amerika na rin mag-launch ng album ang grupo. Sana mapansin nila yung Philippine music scene kasi talagang sobrang healthy na and maraming talented na Pinoy musicians dito sa Pilipinas. International pride ang Pinay Beauty na si April Love Jordan na nag-uwi ng unang 2009 Miss International Beauty and Model Festival title sa Yunnan, China. Tinalo ng Pinay ang 44 na kandidata. Feeling ko naman na deserve ko na yung after 2 years yung crown. Patuloy naman itinatayo ang bandi ng Pinoy ni Yael Pineda na tampok ngayon sa sikat na Disney musical na Lion King sa papel na Rafiki. Nasa bansa si Yael na kilala sa kanyang kontribusyon sa singing. If I go to work, I always think of representing my country because I'm the only one there. Kaya kailangan ng motivation to work is just to work. It's good and I have fun and I love what I'm doing. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Talagang marami talagang sumisikat na mga Pinoy. Magaling. At yan ang TV Patrol World. Hatid namin mga balitang kailangan ninyong malaman. Dahil kung nasa pong balita, naroon kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at Pilipinas, umasenso ka.